Eto guys, panoorin natin ito. Kung ito ay totoo, kasi ito naman ay isang analyzation ng isang political analyst or political instructor sa UST. Ang sabi niya rito, kung mangyari yung pag-veto daw ng presidente dito sa 2025 budget, maaari daw umatras yung mga buhaya, mga kongresistang buhaya dyan sa House of Representatives. Alamin natin kung bakit. Ayan, just bear with my voice, ha? Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ating boses. Pero parang mas maganda, no? Parang ang baba. Very baritone. Yo, yo, yo. Sige, start natin. Hindi mangyari yung ganyang scenario na kapag may mga binito sa ilan sa mga items o at sa ulo dun sa proposed budget, maaaring matras yung ilan sa kanyang mga kalyado sa House of Representatives. Bakit? Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pag-veto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ay sa political science professor na si Dennis Coronacion, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas. Maaaring mangyari ang senaryong ito? Na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm elections. Grabe. Kung totoo, kung tama yung analysis nitong si Dennis Coronacion, abay, bisto na natin or bistado na. Kaya naman pala, parang ang dating ng 2025 budget na ito ay the most corrupt budget of all times. Kasi naman pala, dahil midterm election na, so yung budget na hindi naman pala para sa kanilang, para sa ating infrastructures, para sa health, para sa education, para sa iba-ibang pagserbisyo sa bayan natin, kundi para magkaroon sila kuno ng mga proyekto. Don't know pa nga kung proyekto talagang gagawin nila dyan. Baka nga panay ayuda-ayuda ang gagamitin nila dyan. So, para pala sa preparasyon, sa pagtakbo, kung mapapansin ninyo itong mga yung mga umaproba dyan sa NEP budget ng 2025, mga re-electionist. Kung hindi re-electionist, tatakbo sa kanilang mga lugar as mayor, governor, at kung ano-ano pa. Inaasahan nga ng ating mga mambabatas, lalo pag kalagayan sa kanila ay sasalang sa parating midterm elections. Mm-hmm. So, iniisip nila na makatulong ito sa kanila. Oy, baka gugurgurin ito kasi this is straightforward na accusation. Kasi sabi niya kung iniisip nila na makakatulong ito sa kanila sa kanilang campaign. Wow! Para tumas yung kanilang chances na manalo. Kanilang campaign sa kampanya sa eleksyon upang tumaas yung kanilang chances na manalo. Naging kontrobersya Bistado. ang 2025 budget dahil sa zero allocation sa subsidiya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. 12 billion peso budget cut sa Department of Education. Pinuna rin ng President's sister na si Senator Amy Marcos ang sobrang laking budget na inilaan sa Department of Public Works and Highways. Or biro nyo, 1.3 trillion sa DPWH. Nitong nakaraang taon, itong taon na ito at nung nakaraang taon, wala naman tayong nakitang mga proyekto ang DPWH. Unlike nung panahon ni PRRD na talagang kaliwat kanan. Biruin ninyo, in the middle of pandemic pa yan, ang daming mga infrastructures ang nagawa ni PRRD. In fact, yung mga inauguration na pinaggagawa nitong si Marcos Jr. na ito, yan po ay yung mga proyekto ni PRRD.
Ngayon, saan yung mga groundbreakings nitong si Marcos Jr.? Panay mga groundbreakings niya yung mga hindi talaga infrastructures. Wala akong nakita talaga na groundbreaking infrastructure itong si Marcos Jr. Sa totoo lang. Na nagkakahalaga ng 1.113 trillion pesos. Kaya naman ayon kay Professor Coronacion, malaking hamon sa Pangulo ang pag-aproba sa panukalang budget. Malaking hamon. So maraming binapadaan sa yung Pangulo actually sa budget ng Pangulo. Una, yung consideration nga na kailangan talunin nila yung mga kandidato ng Duterte family. Nako, mabigat ito na akusasyon kung tama. Kung totoo ito I mean, itong analyzation mo, Professor Dennis Coronacion, mabigat pong paratang yan. Mabigat pong bitaw ang sinabi niyo na. Kasi ang dami din namang mga kandidato na hindi naman Duterte allies. So, with this, kung dito tayo babase dito sa analysis nitong si talaga nga namang Marcos versus Duterte na tayo. Biruin ninyo ang sabi niya, etong mga kongresista para sa kampanya sa darating na eleksyon at para talunin ang mga Duterte. Specified talaga. Sa parating na eleksyon. Pangalawa, yung dapat hindi mag-violate sa Constitution. Bakit pa yung public backlash no sinasabi na parang napaka-gusto nila? Ayan, ito. Pangalawa, sabi niya, talagang violation ito. Talagang violation ito sa Constitution. Kasi unang-una, example na lang natin sa PhilHealth. Ulitin natin ulit sa PhilHealth. Ano yung violation doon? Yung hindi pagbigay ng subsidiya sa PhilHealth. Bakit? Nakapalagay, nakapaloob doon sa Universal Healthcare Act natin na bibigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Isa dito na pagmumulan ay yung syntax law, PAGCOR, PCSO, at syempre yung mga contributions ng direct contributors, di ba? So, ano nangyari? Hindi binigyan. Doon pa lang, unconstitutional po yun. Labag po yun sa batas. Masyadong self-serving. Itong minumungkahi na national budget. So, syempre, nakita nyo naman ang backlash ng mga tao ngayon, talagang corrupt na budget. Kumbaga sa, masyadong buwaya na pagbabudget itong ginawa nila ito. Talagang self-serving ito kasi in preparation, kita nyo midterm elections. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing nirepaso ang panukalang pondo sa susunod na taon upang umayon ito sa konstitusyon. Paano naging masusi yan? Tignan nyo naman, mga buhaya, yung mga masusi daw. So, ibig sabihin, yung mga ginawa nilang katakot-takot na hearings, budget deliberations in the past, from the lower house to higher house, tapos may BICAM pag tinatawag, and then, ang ending, etong mga buhaya, kung buhaya yung mga house, mas buhaya itong mga to. Tingnan nyo, ayan yung record holder na kakamkam yung budget ng may budget. Like yan, si Ralph Recto. Biruin ninyo. Being the Secretary of Finance, kakaiba yung kanyang pinaggagawa. Pinagkukuha yung budget. Like yung PhilHealth. Yung ngayon, yung PDIC. Tapos yan si DPWH. Bakit kasama yan sa budget, sa pag-aaral ninyo? Di ba siya yung pinakamalaking budget, 1.13 trillion? Tapos siya yung nandyan? Dapat yan lahat kayo dyan mag-inhibit kayo. Hindi kayo yung kasama sa budget briefing na yan. Kuha kayo from independent.
From independent, maybe mga budget analyst, mga economist. Hindi naman economist yung mga to eh. Mga buhaya yung mga yan. Maingatan niya na pinag-aralan ang iba't ibang Maingat pang pinag-aralan. So saan napunta yung maingat kuno na pinag-aralan kuno ng lower house at higher house? Dumating pa kuno sa BICAM na yung BICAM committee piling-pili kung sino yung mga nandun. Yung mga buhaya talaga yung mga nandun. Items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin niya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Wow, grabe. Mapaglalaanan daw yung mga sapat ng pondo ang mga ahensya. What? Kinat mo yung DepEd. Kinat mo yung DOST. Kinat mo yung DICT. Kinat mo din yung AFP. Yung modernization ng AFP at binigyan kuno sila ng mga ala-alawas para hindi sila mag-alsa laban sa iyo. Tapos sasabihin mo yan, hindi mo binigyan yung PhilHealth. Nawawalan na nga ang boses ko, boses namin dahil sa inyong mga buhaya kayo. Tapos sasabihin mo, sinisiguro ng Pangulo na bigyan ng sapat na pondo ang mga ahensya ng mga gobyerno. Bot mo! Sa Lunes ang nakatakdang paglagda ng Pangulo sa 2025 GAB. Pagkatapos So nakita ninyo is just for all show. Parang kunwari, katakot-takot na budget deliberation sa Kongreso, sa Senado, tapos magkaroon ng BICAM. Alam niyo, is all, para show lang pala yun. Sinayang nyo lang ang kuryente, ang aircon, ang pagkain. Sinayang nyo lang yung time na sana nakapag-legislate pa kayo ng mga mas makabuluhang mga batas. Take note, makabuluhan na. Hindi yung mga kung ano-anong batas, Tatak Pinoy Act. Anong Tatak Pinoy Act na yan? Diba? Ano yung, kung ano-anong mga batas na hindi ko mawari kung para saan makikinabang ba yung taong bayan? Wala. Budget deliberation. Tapos may BICAM pa daw. Tapos ang ending, kunwari daw yung Pangulo hindi makapagpirma daw ng December 20 ba yun? At pinag-aaralan daw at sa 30 daw bukas. Bukas daw yung pagpirma. Parang alam nyo yun, dinadaan lang yung mga taong bayan sa pang-uto-uto nila. Palabas lang pala lahat ng mga ito. Nakaset na yung kanilang mga gameplay, estratehiya para kunwari, nag-iisip naman pala yung Pangulo, kinokonsidera naman pala yung budget natin, kaya pinospone yung kawawa talaga ang taong bayan dito sa Marcos administration. Biruin ninyo, inabisuhan ng International Monetary Fund ang Pilipinas, pinagsabihan ng Pilipinas. Nakakahiya po yun on our part. Ibig sabihin, we are on the verge of failing this government